Nobyembre 27, 2019 El Potrero, Chico, Mexico. Si Brad Gobright ay nakatayo sa tuktok ng 1,000 at 500 talampakang bangin habang mabilis na lumulubog ang araw. Sugatan na ang kanyang mga kamay sa maghapong pag-akyat. Ilang oras na rin siyang umaakyat, pagod at paubos na ang tubig. Wala pang 1 oras bago lumubog ang araw. Tapos na ang mahirap, kailangan na lang niyang bumaba. Ginawa na niya ito ng daan-daang beses. Kabisado ang bawat hakbang ng kaligtasan at hindi nag-aatubili. Ito ang mga huling minuto ni Brad Gobright. Maligayang pagdating sa extreme. Hindi tulad ng karamihan, sobrang mobile si Brad Gobright. Hindi ito talinghaga. Literal na Honda Civic ang bahay niya. Kasya sa kotse niya lahat ng gamit, sleeping bag, camping stove, chalk bag at sapatos sa pag-akyat. Nagmamaneho siya mula krag sa American West. Laging nasa labas at halos araw-araw umaakyat. Bakit niya pinili ang ganong buhay? Para kay Brad, gusto niya lang talagang umakyat araw-araw. Ipinanganak si Brad noong Hunyo 16, 1988 sa suburban ng California. Malayo sa karanasang pag-akyat sa bato para sa batang lumaki roon. Hiker ang kanyang mga magulang, hindi umaakyat pero nahumaling talaga siya sa pag-akyat. Noong 5 taon siya, umakyat siya sa goalpost sa halip na habulin ang bola sa soccer. Sa 8 taon, naakyat niya ang Mount Whitney kasama ang ama niya. Ayon sa kanyang ina, pagbaba niya mula sa bundok, iba na siyang bata. Simula noon, hindi na tungkol sa pag-aaral. Ang mahalaga sa kanya ay ang pag-akyat at pagsubok sa sarili laban sa batong walang pakialam sa kanyang dahilan. Pambihira ang naging bunga ng desisyong iyon. Sa kanyang karera, nagawa ni Brad ang mga bagay na di kayang isipin ng karamihan sa umaakyat. Natapos niya ang mahigit 100 pag-akyat sa El Capitan, isa sa pinakasikat na bato sa mundo. Kadalasan, inaabot ng 3 hanggang 5 araw ang pag-akyat dito. Sa taas na libu-libong talampakan, natulog sila sa nakasabit na tent, nagbuhat ng gamit at gumamit ng kagamitan para makaakyat sa mahirap na bahagi, pero iba ang estilo ni Brad. Simple lang ang kanyang filosofiya. Gamitin lang ang iyong mga kamay at paa sa bato. Nandyan lang ang lubid para saluhin ka kung mahulog ka, hindi para hilahin ang sarili mo paakyat. Ito ang tinatawag na free climbing at ginawa niya ito ng maraming beses sa mga ruta na sobrang hirap kaya tinuturing ng mundo ng pag-akyat bilang 5.13 isang antas kung saan nahihirapan at nabibigo ang mga elite at profesional na umaakyat. Pero sa ilang pag-akyat, mas pinushing pa ni Brad, isa rin siyang free soloist. Ibig sabihin, umaakyat siya ng walang lubid, walang safety system, walang backup. Isang pagkakamali, madulas na paa, o hindi pagkakapit ng kamay ay katumbas ng kamatayan. Ginawa niya ito sa mga rutang tiyak na ikamamatay agad kapag nahulog. Ang pinakamahirap niyang free solo ay ruta na Hairstyles and Attitudes sa El Dorado Canyon, Colorado. Bago niya akyatin ito ng walang lubid, inensayo niya ang ruta ng hindi bababa sa 50 beses na may lubid sa loob ng mahigit 1 taon. Pinagpraktisan niya lahat ng galaw. Inaalala ang bawat hawak at tapak hanggang sa nakatatak na ito sa muscle memory niya. 2 linggo bago ang aktwal na solo climb, umakyat siya hanggang base at bumalik. Hindi nawala ang takot kaya bumaba siya. Nang matapos niya ito, tinawag ito ni Cedar Wright na nag-film ng pag-akyat bilang pinaka-nakakatakot na video niya. Si Brad mismo ay umamin kalaunan. Siguro sa pagkakataong iyon, masyado akong nagpumilit. Delikado ba ito? Oo naman. Noong 2008, pinaalis siya ng El Capitan team dahil sobrang bilis at delikado na ang kanyang pag-akyat kaya di naligtas ang pakiramdam ng iba. Maging si Alex Honnold, na kilala sa matapang na pag-akyat, ay nagkomento tungkol kay Brad sa isang 2015 na panayam. Magaling siyang umakyat pero hindi siya ang pinakamagaling. Sa tingin ko, mahalaga ang susunod na 1 o 2 taon para sa kanya. Malaki ang potensyal niya pero may pag-aalala rin ako para sa kanya na may basihan naman. Ngunit makalipas ang 2 taon, napatunayan na si Brad ay higit pa sa potensyal lang. Noong Oktubre 2017, sina Brad at ang partner niyang si Jim Reynolds ay nagtangkang basagin ang speed record sa nose route ng El Capitan sa Yosemite Valley. Karaniwan, tumatagal ng 3-5 araw ang pag-akyat kahit para sa mga veterano. Si Alex Honnold ang may record na 2 oras, 23 minuto at 46 na segundo, mahigit 1 taon nang hinahabol ni Brad at Jim ang record na iyon. Ika-11 beses na nilang sinubukan ngayong taglagas
Paulit-ulit umaakyat at bumababa sa pader, pinapahusay ang teknik, minimemorya ang galaw, at hinahanap paano makatipid ng segundo. At noong Oktubre 21 nakuha rin nila ito. 2 oras, 19 na minuto, at 44 na segundo, 4 na minuto na mas mabilis kaysa kay Alex Honnold. Sa huling pagsugod papunta sa tuktok, sa huling 20 talampakang pag-akyat, wala sa kanilang dalawa ang nakakabit sa kahit ano, basta't tinakbo na lang nila ito. Sinabi ni Brad na ito ang pinakamapanganib niyang ginawa, pero nakuha niya ang world record. Sabi ni Brad na pinakagusto niya sa pag-akyat ang pagiging simple. Siya lang at ang bato, walang lubid, gamit o komplikasyon. Ang kadalisayan ng hamon at ang lubos na konsentrasyon na kailangan nito ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Dapat mong malaman na si Brad ay hindi pabaya. Eksakto siya, may karanasan, at tapat sa mga isinusugal niya. Naniniwala siyang kaya ng kanyang kakayahan ang mas masisikip na hangganan. At sa loob ng maraming taon, tama siya. Pagsapit ng 2019 si Brad Gowbright ay 31 taong gulang at nasa rurok ng kanyang kakayahan. Nagtala siya ng mga speed record sa 4 na magkaibang pormasyon. May mga una siyang akyat at free solo na kinabahan ang ibang umaakyat kahit nabalitaan lang nila. Hindi lang siya iginagalang ng komunidad, kundi pinapanood, pinag-aaralan at ginagaya pa siya. Noong Nobyembre, nagpunta si Brad sa El Potrero, Chico, Mexico, kasama ang 15 baguhan at intermediate na umaakyat mula Southern California. Nagbigay siya ng di-formal na gabay kasama si Julian Baxter. Noong Nobyembre 26 magkasamang umakyat sina Brad at Julie sa rutang Space Boys. Sinabi ni Julie na maingat si Brad nung araw na iyon at sinunod niya ang tamang proseso kasama ako. Habang umaakyat kami, nagsalita siya. Sinikap niyang turuan ako ng ligtas na multi-pitch na teknik at ginawa ang lahat para mapanatili akong ligtas. Noong Martes ng gabi, nag-post si Brad ng request sa Instagram. Plano sanang magpahinga ni Julie kinabukasan, pero gusto ni Brad umakyat sa mas mahirap na ruta kaysa sa mga dati nilang dinaanan. Naghahanap siya ng kasamang aakyat sa El Sendero Luminoso. Miyerkules, nakita ni Aiden Jacobson ang post at nag-message siya. Kaya, noong Miyerkules, Nobyembre 27, 2019 nasa paanan si Brad ng El Toro sa El Potrero, Chico, Mexico, naghahanda para umakyat kasama si Aiden, isang 26 anyos na climber mula Phoenix. Kakakilala pa lang nila ni Aiden at magaling naman siya, pero malayo pa rin sa karanasan ni Brad. Ang ruta na itatry nila noon ay ang El Sendero Luminoso o Shining Path. Ito ay 1,000 at 500 talampakan ng tuloy-tuloy na limestone. Binubuo ng 15 pitches. At may pinakamahirap na grado na 5.12 do. Hindi ito madaling lakad kahit kay Brad. Para maintindihan ang mga sumunod, narito ang dapat mong malaman sa rock climbing. Kapag umaakyat ka ng mataas na pader, may lubid kang tali at ang kasama mo sa ibaba ay dahan-dahang pinapakawalan ang kabilang dulo. Habang umaakyat ka, kung madulas ka at mahulog, sasalo ka ng lubid. Aakyat ka hanggang abot ng lubid, kadalasan 100 talampakan taas. Titigil ka sa isang set ng metal na singsing sa bato, tinatawag na angkla. Ikakabit mo sarili mo sa singsing, aakyat ang kasama mo para salubungin ka, tapos uulitin nyo ito hanggang marating ang tuktok. Para kay Brad, kailangan niyang ipasok ang kamay sa bitak at isabit ang katawan sa maliliit na hawakan sa apog hanggang mangawit ang bisig. Tandaan, umaakyat siya sa init ng hapon ng ilang oras na walang maayos na kain mula almusal. At kailangan pa niya itong gawin ng may focus. Ang pagkakamali ay nangangahulugang mahuhulog ka at kahit may safety rope, masakit pa ring mahulog. Ganito ginugol ni na Brad at Aiden ang kanilang araw. Pitch, pagkatapos ng pitch, oras-oras ng tuloy-tuloy na pag-akyat sa antas ng hirap na pipigil sa karamihan ng mga bihasang umaakyat. At naakyat ni Brad ang bawat pitch ng matagumpay sa unang subok. Walang pagkahulog para sa rutang ganito kahaba at kahirap, isang pambihirang tagumpay iyon. Pagsapit ng hapon, nasa tuktok na sila. Tapos na ang mahirap na bahagi at tanaw ang bangin sa ibaba. Sa hating gabi, narating na nila ang tuktok. Iniisip ko na naglaan sila ng sandali doon sa itaas, huminga ng malalim, siguro uminom ng tubig at tumingin sa tanawin sa ibaba. Yung sobrang pagod ng katawan pero masaya ang isipan, matapos ang mahirap na gawain, isa yon sa pinakamasarap na pakiramdam. Nandoon pa rin ang adrenaline, pero wala na ang takot. Nagawa mo na, tapos na ang hirap. Yun ang ibig sabihin para kay Brad. Ngayon, kailangan na lang nilang bumaba.
At ganito karaniwang bumababa ang mga umaakyat sa pader na ganito. Kukunin mo ang lubid mo at ipapasok ito sa parehong mga metal na singsing na ginamit mo paakyat. Ngayon, imbis umakyat, dahan-dahan kang bumababa sa lubid gamit ang aparato sa harness na kumokontrol sa bilis. Bababa ka sa susunod na set ng singsing sa ibaba. Pagdating mo roon, hihilahin mo ang lubid pababa sa mga singsing hanggang bumagsak sa iyo. Pagkatapos, ipapasok at uulitin ito sa susunod na mga singsing. Gagawin ito ng bawat isa. Pinakaligtas ang pamamaraang ito, pero mabagal. Karaniwan, inaabot ng 2 hanggang 4 na oras bago tuluyang makababa ang isang umaakyat sa ganitong paraan, at iyon ang naging problema. Ang paglubog ng araw ay alas 5:45 ng hapon. At bumababa sa dilim. Kapag pagod ka at halos di mo na makita ang direksyon sa ganitong komplikadong ruta, napakadelikado nito. Nagsuggest si Brad ng ibang paraan, mas mabilis. Imbes na isa-isa ang pagbaba, paano kung sabay na bumaba ang 2 tao? Ipinapasok mo pa rin ang lubid sa anchor ring, pero ngayon, hindi mo na ito hinihila pababa at ipinapasok sa bawat istasyon. Iniiwan mo na lang sa taas. Ang isang tao ay nakakapit sa isang side ng lubid, ang isa naman ay sa kabilang side, at sabay kayong dumudulas pababa. Ang bigat nyo ay nagbabalanse sa isa't isa, kaya nananatili ang lubid sa anchor sa taas. Ang paraang ito ay tinatawag na simuling. Hindi ito tinuturo sa panimulang kurso, pero karaniwan sa elite speed climber. Paulit-ulit na rin itong nagawa ni Brad noon. Para sa kanya, routine na lang ito. Para kay Aiden na umaakyat kasama si Brad, malamang hindi na niya naisip questionin ang teknik. Inihanda nila ito at nagsimulang mag-simul rappel pababa, pero sa pitch, siyam nagkaproblema sila dahil may 2 climber sa anchor na yon. Okupado na ang metal na singsing na gagamitin sana ni Brad at Aiden para sa rappel. Walang sapat na lugar para sa 4, kaya nag-isip sina Brad at Aiden kung saan pa pupunta. May malaking ledge sa tuktok ng pitch 5 sa ibaba nila. Perpekto sana iyon. Malaki at komportableng lugar sana iyon para bumaba. Pero nang tiningnan nila kung gaano kahaba ang tali nila, napagtanto nilang hindi ito sapat para marating ang ledge na iyon sa isang bagsakan. Kaya nagpasya silang sa pitch 6 na lang bumaba. Mga 50 talampakan lang ang taas mula sa malaking ledge. Kailangan ng maikling rappel pababa, walang komplikasyon, at dito naganap ang mahalagang desisyon. Karaniwan, kapag nagsiset up ka ng rappel, kinukuha mo ang tali mo at ipinapadaan ito sa mga metal na singsing na nakakabit sa bato. Pagkatapos, hilahin ang tali hanggang ang gitna nito ay nasa mga singsing na. Sa ganitong paraan, pantay ang haba ng magkabilang dulo ng taling nakabitin sa ilalim mo. Ngunit hindi iyon ginawa ni Brad at Aiden ngayon dahil maikli lang ang rappel at inakala nilang ayos na. Hindi na nila sinigurong pantay ang tali. Nakita ni Aiden na ang tali niya ay dumidikit na sa ledge sa ibaba habang ang kay Brad ay nasabit sa palumpong sa gilid. Tinanong ni Aiden si Brad kung ayos sila. Sabi ni Brad, pwede nating ayusin ang buhol ng tali habang bumababa. May isa pang mahalagang hakbang sa kaligtasan. Kailangan mong magtali ng malalaking buhol sa dulo ng iyong tali. Makakapal at malalaking buhol na hindi kasya sa rappel device mo. Sa ganong paraan, kapag may mali, sasabit ang buhol sa device mo at titigil ka sa pagbaba. Mapapansin at maaayos mo ito. Hindi rin naman nagkatali sina Brad at Aiden. 50 talampakan lang sila, ayos lang. Bumaba si Brad sa isang gilid, sumunod si Aiden sa kabila. Medyo mas mataas ang posisyon niya at sabay silang nagsimulang bumaba. Ikinuwento ni Aiden sa Outside Magazine na nagsimula kaming mag-rappel, mas mataas ako kaysa sa kanya, ako sa kaliwa at siya sa kanan. Bigla kong naramdaman na may pumutok at bumagsak kami. Hindi nila alam na mas kaunti ang lubid sa gilid ni Brad kaysa akala nila. Hindi sapat para makababa si Brad sa ledge, at dahil walang buhol para pigilan ito, dumiretso lang ang lubid sa kanyang gamit. Naalala ni Aiden ang sandali at sabi niya, sumigaw siya pati ako. Nadaanan ko ang ilang halaman at natatandaan ko lang ang asul niyang Gramichi na kamiseta na tumatalbog sa gilid. Ang tunog na iyon ay ang dulo ng lubid na dumulas sa rappel device ni Brad. At dahil walang pumigil dito, dumiretso lang ang lubid. Mga 20-30 talampakan ang taas nila mula sa ledge nang sabay silang nahulog. Nahulog si Aiden ng 60-80 talampakan, bumagsak sa palumpong na nakabawas sa bagsak bago tumama sa batong ledge sa ibaba. Nabali ang magkabilang bukong-bukong niya at kailangan ng medikal na atensyon, pero buhay siya. Si Brad ay namatay
dahil walang palumpong na sumalo sa kanya. Nasa 600 talampakan sila mula sa lupa at sa bilis na iyon, umaabot ng 5 hanggang 6 na segundo bago bumagsak ang tao sa lupa. 5 hanggang 6 na segundong alam mo ang nangyayari pero wala kang magawa para pigilan. Naisip ko kung ano ang tumakbo sa isip niya. Sinusubukan ba niyang kumapit sa kung anuman? Iniisip ba niya kung ano ang nagkamali o puro takot lang ba agad tapos wala na? Hindi na natin malalaman. Ang alam natin, bumagsak si Brad ng malakas sa paanan ng El Toro. Agad tumawag ng tulong ang mga climber na nakasaksi, pero huli na ang lahat. Namatay siya agad dahil sa blunt force trauma. 21 taon lang siya. Para sa iba, tila hindi na maiiwasan ang naging katapusan ni Brad. Pinilit niya ng sobra at matagal. Sa buong karera, nabuhay siya sa manipis na hangganan at sa huli, naubos din iyon para sa kanya. Habang mas sinusuri mo ang mga nangyari, lumalabas na hindi sapat ang paliwanag na iyon. Marunong si Brad magtali ng stopper nuts at mas naiintindihan niya ang simulasyon kaysa karamihan. Itinuturo pa nga niya kay Julie ang mismong mga teknik na iyon noong araw bago mangyari ang insidente. At matagumpay na niyang nagamit ang teknik na ito ng maraming beses. Kaya, ano nga ba talaga ang nangyari? Noong 1977, nakilala ng mga cognitive psychologist na sina Byrne at Bover ang isang asal na tinawag nilang post-completion error. Nangyayari ito kapag natapos ang pangunahing layunin ng gawain, ngunit may mahalagang hakbang na nakakaligtaan. Tinatandaan ng utak na tapos na ang misyon at inilalaan muli ang kognitibong mapagkukunan. Kaya nabibigyang pansin ang natitirang hakbang. Nakakahiya ang mga ganitong pagkakamali. Naiiwan ang card sa automated teller machine matapos mag-withdraw o ang orihinal na dokumento sa photocopier matapos magpakopya. Ang layunin ay ang pera. Ang kopya, tapos na ang layunin. Lumilipat na ang utak mula sa pangalawang hakbang ng pagkuha ng iyong card o pagkuha ng iyong dokumento. Kung mahulog ka sa puwang sa antas ng dagat, nakakahiya lang ito. Pero sa pag-akyat, nakamamatay. Kaya alam mo na. Linggo-linggo sa Patreon, nagpo-post ako ng eksklusibong video, paliwanag ng nangyari o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung gusto mong makita ang behind the scenes kasama ako, sali ka sa Extreme Community sa Patreon. Kita-kits! Sa mismong sandali na sina Brad at Aiden ay nakarating sa tuktok ng El Sendero Luminoso, nagsimulang magbago ang takbo ng kanilang isipan. Mula sa mataas na alerto at performance mode sa 1,500 talampakang teknikal na pag-akyat papunta sa tapos na kami mode. At sa ganoong relax na estado ng isipan, ang paghusga na 50 talampakan lang naman ito, hindi na natin kailangang isentro ang lubid, ay eksaktong uri ng kalkulasyon na parang makatwiran. Kapag natapos na ang mahirap na parte, dagdag pa ang pagod sa katawan. Sa mahaba at matinding pag-akyat, humihina ang utak sa pag-check ng mga pagkakamali. Nasusukat ito. Hindi ito problema ni Brad Gobright kundi ng tao, ayon sa datos. 56 hanggang 80% ng namamatay sa pinakamataas na bundok sa mundo ay nangyayari sa pagbaba matapos maabot ang tuktok. Sa abyasyon, halos 50% ng fatal na aksidente ay nangyayari sa paglapit at paglapag ng eroplano. Tapos na para sa crew ang huling bahagi ng paglipad matapos ang lahat ng hirap. Sa Hilagang Amerika, ang rappelling ay isa sa 3 pangunahing sanhi ng nakamamatay na aksidente taon-taon sa pag-akyat. Nagkamali si Brad sa isang simpleng bagay at nagbayad ng pinakamataas na kapalit dahil nilaktawan niya ang pangunahing safety check. Pero paano kung nagawa ng isang alamat sa pag-akyat ang lahat ng tama? Naisara lahat ng karabiner, pero nahulog pa rin mula sa langit. Dahil ba sa isang piraso ng kagamitan na matagal na niyang ginagamit, ito ang kamanghamanghang kwento ni Todd Skinner.